Hello guys, this is Arnold and I am the CAD Vlogger. Don't forget to comment, subscribe, click the bell button, and like. Tapos na tayo sa circle. Simulan naman natin ngayon ang rectang. Type nyo lang rect sa keyboard, then select rectang. Kung mapapansin nyo sa baba, sa command line, meron dyan mga options. May chamfer, elevation, fillet, thickness, and width. I-discuss natin lahat ng yan. Ngayon, click muna tayo sa screen kung anong meron dyan pag nag-click tayo. Click. Pag nag-click kayo, makikita nyo sa baba, may another option. May area, dimensions, at rotation. Gamitin muna natin ang area. Let's say ang required mo na rectang is 100 square meter. Say 100 area. Click natin itong area na to. Then, let's say lang, halimbawa 100 square meter or 100. Enter lang natin siya. Ngayon, pipili ka kung saan na babase yung ano mo, yung base point mo. Kung sa length ba or sa width. Yung length along X, yung width along Y. So, click natin yung length. Naka-default naman siya. Let's say 5. 5. Automatic yung the rest mapupunta sa width. So, total, type nyo lang list, enter, click nyo yan, makikita mo yung area nya. Area is 100. Baliktaran naman natin. Rect ulit, click dyan, tapos area, 100 ulit. Kaya yung length naman, gawin naman nating 60. Enter. Link 60. Yan, 60. Yung the rest niyan, mapupunta sa width. Pero total niyan, pag nilist natin, 100 square meter pa din. Ulitin natin. Rectang. Tapos click ulit. May dimension. Ito. Dimension naman tayo. I-click natin yung dimension. Ibig sabihin yan, magbibigay ka ng dimension ng length sa width niya. Kanina, area yung hinihingi niya. Let's say, ang kailangan natin is 60 by 40. Okay. Specify length, sabihin yung along X. Gusto ko is 40 lang. 40. Tapos, yung width niya, along Y is 20. Ayan siya. 40 ito 20. Tignan natin. Tapat mo lang sa gitna. Sa loob ng recta, makikita mo na yung dimension niya. Pero, hindi yan visible. For reference lang yan. Diba? Kung tapat mo sa labas naman, makikita mo siya 20 and 40. Escape na natin. Isa pa. This time, gagawa ko ng line. Yan. Then, rectang ulit. Click natin dito. Kahit saan dyan. Ngayon, click natin yung rotation. Let's say, specify rotation angle. Gawin nating 30 degree. Enter. So, ito, punta doon. 30 degree yan mula dito. Mula dito. 30 degree yan. Ngayon, pwede kang tansya mo na lang kung anong size. Let's say, nakaganyan, 19 by 59. Pero, this time, lalagay natin siya ng dimension. Click natin yung dimension.
Gawin natin 40. Then, gawin natin 30. Yung width. Ayan siya. Ito, ang angle niyan is 30. So, ganun din kapag gumawa naman tayo ng rectangle. It's a rectangle with rotation. Sabi natin 30 pa din. This time, area naman 100. Ang length niya, gawin natin 40 meter. Ang length is 40. Yan. 100 square meter yan. Ang pinakailalim, naka-angle 30. So, okay na tayo dyan. Ngayon, dito naman tayo sa ibang options. Type rectangle pa din. Dito naman tayo. Hindi tayo magkiklik. Ito ang gagawin natin. Let's say chamfer. Click natin yung chamfer. Yung chamfer, yun yung naka-angle yung kanto ng isang rectangular object. Let's say, kung ito, wala siyang chamfer, perfect corner siya. Ito, lagyan natin siya ng chamfer. Let's say, yung chamfer niya is 3, then 3. Para perfect 45 degree yung ang angle ng chamfer niya. Ayan, kung makikita nyo, nagkaroon ng angle yung corner. Yun yung chamfer. Diba kanina, 3 by 3 ginawa ko na chamfer niya. Tignan natin kung sakto siya. Gawa tayong rectangle dito. Ayan. Yan. 3 meters sa doon sa taas, 3 meters sa side. Or 3 by 3. Baguhin natin. Rectangle tayo. Chamfer. Yung chamfer distance niya for first chamfer distance is 3. Second, gawin natin 2. Ayan. Click natin dito. Ayan. Pansinin nyo, hindi siya 45 degree. Sukatin natin. Gawa tayong rectangle. Ngayon, measure natin. Pansinin nyo, yung dito sa baba, 2. Dito sa side, 3. Sa side sa kaliwa. Yan yung purpose ng chamfer. Ngayon, sunod naman natin itong elevation. Fillet muna, elevation mamaya papakita ko yan. Yung elevation at thickness. Fillet muna tayo. Kung ang chamfer is corner pa din siya, itong fillet naman is rounded. Click natin fillet. Fillet radius is 3. Enter. Click. Automatic yung corner niya. Naka-radius siya ng 3. So, tignan natin. Ayan. Yung radius niya, 3. Automatic siyang makikita. Pero hindi to printable at hindi rin visible. For information lang yung mga yan. Para at least nakikita nyo yung ano nyo. Yung ginagawa nyo kung tama ba. Ganyan lang siya. Ngayon, kung gusto mo yung radius mo, lakihan sa rectangle. Rectangle ka lang ulit. Fillet. Gawin mong 6. Ayan. Sunod naman natin yung ibang option. Ganun pa din. Pan lang natin dito. Then rectangle. Ito namang width. Yung width. Width. Ngayon, naka-default siya sa 0. Ibig sabihin 0, ito yung lines na to, pinakamanipis na lines yan. Gawin natin 5. Tapos, naka-fillet pa rin tayo. O, fillet natin. O, click natin yung fillet. 0 na natin siya.
Yan, click tayo dyan. Kita mo yung width niya automatic. Pwede kang gumawa ng rectang na may ganyang width na naka-chamfer. Ito, gawin natin 15 yung chamfer niya. Yan. Pwede rin naka-delay. Ayan. Ayan paggamit ng width. Yung width, pwede nyo naman yung liitan. Check nyo lang dito. Andito yung global width nya. Pwede nyo gawing 2. Ayan. Tapos pwede nyo match properties na lang yan. MA. Click dyan. Then click sa target para maging pareha sila. Target object. Pwede nyo gawing 0 yan. Either match properties nyo mula dito, MA, click yung manipis na line na yan, tapos click nyo, magiging parehas yan. Or, kung walang makukopyahan na properties, click nyo lang yan, dito sa global width, properties. Ito nga pala, properties na yan, lalabas yan kapag nakaklik yung object, right click, properties, or control 1, lalabas yan. So, global width, gawin nyo lang 0. Ayan siya. Ngayon naman, meron pa tayong gagawin. Yung dalawa pa siya. Rectang ulit. Itong elevation at saka yung thickness. Ito kasi hindi to makikita dito. Hindi makikita. Kailangang naka-isometric tayo. So, ito muna ang elevation gagawin ko. Elevation. Yan. Ano bang elevation? Ibig sabihin yan, from ground line, nakaangat siya. Let's say 10. Paangat siya ng 10 or 15. Natin 15. Tapos, ang width niya is 0. Para ordinaryong ano lang siya. Ordinaryong rectang. Nakapili. Yan. Tignan natin. This time, kailangang dalawa yung viewport natin. Viewport configuration. Punta lang dito sa view nyo. Then, viewport configuration. Click nyo yung 2. Vertical. Ngayon, ito yung top. Ngayon, ito, gagawin natin tong isometric. Paano ito maging isometric? Punta lang tayo dito sa view menu. Then, kung napapansin nyo dito, meron ditong top, bottom, left, right. Dito yon. Click natin itong SW isometric. Ayan siya. Dito hindi siya kita kasi naka-isometric siya. Ang gagawin natin, elevation natin. Gawin natin itong ibang color. Yan, para makita natin kung yun talaga yung naka-angat, naka-elevate ng 15. Okay, click natin yung front dito. Ayan siya. Siya nga yung naka-angat. Click natin yung left. Ayan siya. Ngayon, verify natin kung naka-elevate nga siya. Click natin yan. Right click, properties. Ayan, elevation niya 15. Click natin to kung ano elevation nito. 0, di ba? Ito 15. So, balik natin sa 0. Ayan, di ba? Bumaba na siya. Ngayon, sunod naman natin yung isa pang option, the last option. Balik natin to sa isometric. Click tayo sa view. Ayan. Click lang natin yan. Dito tayo gagawa sa kaliwa. Type nyo lang rect ulit. Rectang. Thickness naman. Siya. Thickness. Lagyan natin siya ng thickness na 50. Pansinin nyo. Dito sa top, lines lang siya. Pero dito,
sa isometric, makikita nyo, para siya naka-extrude. May thickness siya. Hide mo, type HI. Hide lang natin siya. HI. Ayan siya. Para siyang 3D, pero pwede siyang ma-explode. Ngayon, yung thickness niya, pwede rin baguhin dun sa properties. Yung elevation niya, naka-elevation tayo kanina, hindi ko na bago. So, balik natin sa 0. Tingnan mo yung elevation niya, ha? Front. Ka-elevate pa rin siya. Balik natin sa 0. Tapos, yung thickness niya, ito ang thickness niya, pwede natin 10. O gawin nating 0. So, lahat naman yan, pati ito, pwede mo lagyan ng thickness. Ayan. Lagay natin dito sa isometry. Ayan. Pwede mo siyang lagyan ng thickness. Pwede mong baguhin yung width niya. At pwede mo siyang lagyan ng elevation. Let's say 50. Ayan. Hide. Yan ang tamang paggamit ng rectang at kung paano siya ginagawa. Ngayon, susunod naman natin gagawin ay yung polygon. Kasi tanggalin natin tong isometric na to. Viewport configuration, single viewport. Yan. Home. Dito kasi sa command na to, meron ditong polygon at rectang. Ito muna yung ginawa natin. Sa taas na yan. Ngayon, susunod natin itong polygon. Mabilis lang naman to. Click natin. Sa polygon, kasi meron dyan na may 3 sides, 4 sides, hanggang sa mas maraming side. Octagon, polygon, nonagon, decagon, dodecagon, marami pa. Dito yung ginagawa sa polygon. Let's say, ang kailangan natin is triangle. Pag kinilik nyo yan, type nyo lang dito yung number of sides, 3. Yan, click nyo. Ngayon, pipili kayo kung anong gusto nyo. Inscribe circle or circumscribe about circle. Discuss natin to parehas. Okay. Inscribe in circle muna. Gawa tayong circle. Yan. Tapos gawa tayong center line ng circle. Yan. Let's say yan ha. Okay. Gawa tayong poly. Click dyan sa gitna. Number of sides, 3. Yan. Click. Inscribe tayo. Inscribe circle. Ibig sabihin ng inscribe circle, yung pinaka outer end ng object, yun yung inscribe. Dun yung pinaka last point mo. Kung makikita mo yung pinaka last end ng triangle, yun yung last point niya. Okay, gawa naman tayo ng isa pa, 3 angles. Click yan. Pero this time is circumscribe. Ang circumscribe naman, kung ano yung inner. Kanina, yung outer end. Ngayon, yung inner naman. Kung mapapansin nyo ito. Yan. Same circle ang click natin, di ba? Same circle siya. Pero magkaiba sila ng end point. This time, ang ginawa natin yung circumscribe about circle. Click nyo. Diba? Gawa pa tayo ng iba. Kopya na natin circle na to. Ano ko lang ha. Na-erase ko yung line eh. Yan. Kopya natin. Let's say gagawa ka ng polygon. Click mo dyan. Let's say 5 sides. Click lang dyan. Inscribe ulit. Yan. So, yung pinaka outer
end or corner, yun yung last point natin pag inscribe. Ganun ulit, 5, click natin yan, this time circumscribe about circle, ayan siya. So, mas malaki kapag ginamitan nyo yung circumscribe. Pwede kayong gumawa ng mas marami pang sides. 12, click dyan, isa pa, say 24, click, yan, hanggang sa maging perfect circle na siya. So, depende sa inyo. So, ganun lang, maraming gamit yan. Sa ngayon, diniscuss natin kung paano gumawa. Pero later on, kapag gumagawa na kayo ng mga buildings, magagamit nyo to.